Nandito po ngayon, mag-ina po sila, si Okay. Yolanda Ebuenga Okay. at Rosalinda Ebuenga para may nagtulong na mapauwi na yung kanilang kamag-anak na nasa Saudi Arabia kasi end of contract na pala. Hindi pa rin daw po ito binibigyan ng ikama para sana makauwi na ng bansa. Magandang hapon po, Ma'am Yolanda. Ma'am Rosalinda, magandang hapon po sa inyong dalawa. Okay, pwede rekta na ho tayo kay Mr. Ebuenga. Mrs. nyo, kayong Mrs. Kapatid. Tas mama po namin. Okay, sorry. So diretso na po tayo, ano? Apo. Sir Eric, magandang hapon sa iyo. Hello po sir, magandang hapon po. Andito po yung inyong mother at sister at Opo. sinasabi nilang end of contract na ho kayo at gusto niyo po makauwi kaya lang ayaw kayong bigyan ng ikama ng inyo pong Opo. tulungan ng inyong agency. Tama ho Opo. ba? Opo. Sino pong nakakausap niyo po sa agency, sir, at sino huling kausap niyo doon? Sa agency po namin, Opo. bali po kasi yung may mga kasama po kami na malalapit dyan Opo. sa agency namin. Sila po yung pumupunta sa agency namin na humihingi ng tulong. Tapos yun po, binabalitaan na lang po kami. Kailan po kayo nag-end of ano po contract, sir? November pa po ako sir eh. November, December, January, February, March. So, apat na November buwan. po last year. Last year po, opo. 4 na buwan na po akong Nagtatrabaho dyan ng walang kontrata. Opo. So, nasasweldohan pa rin ho kayo, hindi na, dahil wala na kayong kontrata. Po? Nasasweldohan pa rin ho kayo. Hindi na po, sir. Actually po, nung natapos po yung contract ko nung November, yung sahod ko nung September, October, hindi ko pa po nakukuha. So, nakatambay na lang ho kayo dyan. Saan ho kayo nga nakatira? Opo. May yung accommodation po ng company namin, hanggang ngayon po, nandito kami. Okay. So, eto po, dito po kami nakatambay. Pero, wala ho kayong sweldo. Tama. Wala po, wala po. Actually, Ayun. sir, yung mga nauna sa amin na contract, natapos ang contract, yung iba halos 1 taon nang nakatambay. Inabutan na namin sila rito na natumambay sila after ng contract nila. Tapos kami na yung sumunod. So hanggang ngayon, pare-parehas po kaming tambay. Alam ho ba ng ating mga taga-gobyerno yung inyong sitwasyon dyan? I'm talking about yung mga taga-gobyerno natin sa inyong lugar sa Saudi. Dyan sa Saudi ngayon. Actually po, sir, ano na po nag-labor na rin po kami dito. Okay. Humingi na rin po kami ng tulong sa OWA, dito po sa Alcobar, sa Okay. malapit. Tapos yung iba pong kasama namin is nagpamedya na rin po para lang po talaga matutukan yung problema namin. Tapos eto nga po, ngayon nga po talagang pinilit ko na yung pamilya ko na pumunta po dyan sa inyo para talagang matutukan po yung problema. Okay, so sabi niyo, sir, inilapit niyo na ho to sa mga kinaukulan dyan sa Saudi Arabia, Opo. sa Ecobar. Sino hong... Alcobar po. I'm sorry po. Alcobar, po, sorry. kasi po, Okay, ito po Alcobar. yung- Sino po yung mga nakakausap niyo doon at ano po ang sabi sa inyo tuwing kayo po lumalapit para sabihin yung problema? Meron po kasi yung humawak ng kaso namin, si Ma'am Titi, ayun po yung pinakaano niya, pangalan niya. Ma'am, ano po? Titi po. Cici. Ma'am Titi po. Cici. Titi po. Stacy. Opo. Ano po apelyido po ni Siya Ma'am yung- Stacy? Hindi ko po kabisa, hindi ko po sure yung... Okay, saan po siya nagtatrabaho, sir? Si Ma'am Stacy? Sampung... Ma'am Titi po. Si... Sifi. Sifi? Si TCP. Sifi. Sifi. Titi. Sifi. Saan pong tanggapan Opo. siya nagtatrabaho? Sa OWA po. Sa OWA. Polo OWA po. Apollo OWA. Alcobar. Sandali naman po, sir, ha? Okay. Sa linya ng teleponos ay din si Mr. Josefino Torres, yung ating palaging nakausap NINS, Deputy Administrator ng OWA. Sir Josefino, magandang hapon. Magandang hapon po naman. Meron ho ba kayong pangalang Miss Sifi sa Polo OWA sa Alcobar? Opo. Yun po yung ating welfare officer sa Alcobar. Okay. Sa kabilang Si linya... Japar. Opo. Japar. Sa kabilang linya po, sir, all the way from Saudi, si Sir Eric Ebuenga, siya po, 10 ng kanyang mga kasama, yung iba na po, 1 year na, end of contract, gusto na po nila makauwi dahil nakatambay lang sila doon, nilapitan na lang po nila kung sino-sino mga taga-gobyerno natin sa Alcobar, isa na po doon si Miss Sifi, wala. Yung pong kausap ko lang po si Titi kahapon. Opo. Narito po siya sa Pilipinas. Okay? Oo, ilolocate ko po kung may bibigay niyo yung counting datos yung pangalan ng mga ating kababayan na may problema.
At kakausapin ko siya kung anong nangyari na doon sa kanyang idinulog nitong ating mga kababayan. Kasi yun po ay sa Saudi Arabia, main responsibility po yun ng employer. Siya po ang hihingi noon sa kaukulang opisina ng Saudi government na magbigay ng ikama para dyan sa ating mga kababayan. Kaya ang ano dyan, ay kausapin nyo, employer, bakit ganon ang nangyayari sa ating mga kababayan? Kasi hindi po sila libreng makakapasyal o makakapunta kung saan man yung kanilang trabaho kung walang ikama. Tama. Sandali lang po, sir. Mr. Ebuenga, Sir Eric. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Narinig mo po sinabi ni Mr. Torres, ba't hindi nyo raw kausapin ng inyong employer para kayo po'y ma-applyan ng ikama? Ang totoo po niyan, sir, yung company po namin bankrupt na. Ayun. Yung mga last na may contract na dumating dito, hindi na rin nabigyan ng ikama. So yung company po namin is wala na talagang kakayahan na magbigay ng ikama. So kung bakit po sila na bankrupt, yung sa amin po nagpatong-patong na yung penalties nila dahil nga po wala kaming ikama. Penalty. Okay. Tapos wala rin po kaming medical dito po, wala po kaming health insurance. So mahirap po talaga sir, excuse me. Okay, sir, Mr. Torres, Sir Josefino. Yeah. Okay, bankrupt na raw po yung kumpanya. Wala na. Nagtatago na siguro may-ari. Yun nga po, na siguro wala na sila rin pambayad ng ikama. Kaya itatawag ko po doon sa natira nating tao sa Alcobar. Okay. At kung makita ko po matawagan ko si Miss City, ay tatanong ko rin sa kanya kung anong nangyari na dyan. At hingi na lang po ako off the air yung ilang information tungkol dito sa ating mga kababayan. Sige po. Ganun na lang po para mapabilis pala tayo. Salamat po, Mr. Torres. As usual, alam po namin, kayo po'y makakapagbigay ng solusyon sa problema ito. Mabuhay ho kayo, Mr. Torres. Salamat din po. Thank you po, sir. Sir Eric? Hello po, sir. Yeah. Si Mr. Torres ang mismo kausap natin. Sabi ko kanina, subok na po namin yan at ang dami na ho kaming mga inilapit sa kanyang ganito klaseng problema na na-action naman agad. In fact, may time pa nga siya mismo pumunta doon sa Saudi. Para magkaroon ng male quarters. Oo, Ayun. di ba? At mag-solve na ilang problema. So, sinundo pa nga niya yung mga OFW natin in distress. Papunta rito, pauwi. So, Sir Eric, usap muna kayo. Tapos later on, ma'am, papuntahin ko sa kabilang booth. Kausapin niyo po si Mr. Torres para doon sa karagdagang information na hingin sa inyo. Usap po muna kayo ni Mr. Ebuenga, ng kapatid niyo, ng anak niyo po. Sige po. Hello, Eric. Hello, ma. Basta mag-pray ka lang, anak, ha? Para makauwi ka na. Opo. Huwag kang mawalan ng Opo. pag-asa at nandito na tayo. Hawak lang tayo sa Opo. Panginoon, anak ko, ha? At pasalamat tayo Okay, kay Mr. Tolpo dahil nabigyan yung kalutasan yung problema natin. Maraming salamat po. Opo. Mag-ingat ka din lagi. Basta update lang tayo. Balitaan mo ko para nandito kami. Kung anong kailangan nyo dyan. Kasi po actually Okay, wala po kasi talaga din silang pagkain. Ano lang po kung sino lang magdo-donate. Bakit to yung embahada natin? Hindi sila... Yun nga po, and dahil na po namin nilapitan pati po POEA, wala, lahat. Kay Binay po, sa Coconut Palace, sir, galing na po kami November 9. December 9, pumunta po kami sa PUA sa repatriation. Wala, tumatawag tong anak ko dahil siya po yung inaano ko kasi may sakit po yung asawa ko. Siya po yung pinapatawag ko sa anak ko. Kahit po agency, wala pong assistant. Yung minsan lang po, since natapos na po yung contract nila, nagbigay ang agency ng 100 real, yun lang po ang naitulong, wala na po. Kung di lang po sila dodonasyon na ng pagkain, hindi po sila kakain doon. Kaya imbis po sila ang magpapadala dahil po kami po ang nagpapadala sa pamilya namin. Dahil nakakaawa po sila. So, ibig sabihin, nabubuhay ho sila sa donasyon lang po. Donasyon ng mga nagmamalasakit. Ayun lang po, ganun lang po ang nangyayari. Actually, sir, sa ano po nila, agency nilang Precise, although marami po sila doon, pero yung Precise po na agency nagpaalis sa kanila, anim na lang po silang natitira doon kasi po yung iba po lumipat na ng ibang company. So yung 6 na natitira po, yung 2 may kontrata pa, so 4 na lang po sila. Gusto po ng kapatid nung may-ari ng company, Vargas, ang gusto po,
agency ang mag-asikaso nila Makapagbayad ng exit penalty. visa tsaka sa penalties para po makauwi. So hindi naman po nakikipagtulungan yung agency. Wala ho. Ito nga ma'am, ayaw sumagot sa amin eh. Binabagsakan kami. Opo, ganyan din po ginagawa sa amin. Pag tumatawag po kami, binabagsakan kami, puro pangako. Wala silang nasasagot na tama sa amin. Pero ma'am, itong si Mr. Torres, tulad ng sinabi ko, pangatlong beses na, uma-action ho talaga ito. Opo, Dami na ho salamat kaming po. Sana nga po karanasan. maanuhan. Maganda rito. Sige, Opo. punta ko kayo dun sa kabilang booth. Kakausapin niyo si Mr. Torres and then sabihin niyo po yung dun sa pagkain. Okay po. Makakagawa po ng paraan si Mr. Torres Opo, sir. para mabigyan sila ng mga basic needs. Habang Opo, hindi pa para makauwi na rin nakakaayos po, yung sir. ikama. Para makauwi na. Sige po, Opo. punta ko kayo dun sa kabilang booth. Kakausapin kayo. Okay po, thank you po. Salamat po sa Okay po, pagpunta. salamat po. O Sir Eric, Hello po, sir. tulad Sir, sinabi ng... maraming salamat po Opo, tulad sa sina- pagdugun sa problema namin. Opo, tulad sinabi po Actually ng po mother nyo, talaga- kapatid nyo, konting ano lang po, pasensya at kapit po sa Panginoon. At may, Opo. yung solusyon po, parating na po. Okay, Opo, maraming salamat po talaga, sir. walang anuman Sana po. po, matulungan po kami dito. Ang tanging na lang namin para makauwi, isang repatriation na lang po talaga galing sa gobyerno natin. Yun nga po, mangyayari po niyan, government to government na po, sa nakikita ko. Opo. Yeah, kaya nga dyan Maraming papasok po salamat yung... po ulit, sir. Yes sir. Magandang hapon po sir. Ingat po kayo dyan. Thank you. At salamat po kayo din po. God bless po, sir. God bless po. Thank you po. Sabi nga dito, idol ni Nelson Lazaro, Sir Torres may puso kaya masarap lapitan. Itaas ang posisyon ni Sir Torres. Tama nga naman. Maging si Ma'am Felicity Action man talaga daw si Ang Sir hindi ko Josefino to. makakalimutan kay Mr. Torres, kay Sir Josefino, yung sinabi natin, kasi may nag-text sa akin noon, sa atin, na sinasabi niyang, lalaki to eh, pagala-gala daw sila sa mga lansangan kasi nga wala na sila dun sa kanilang employer, end of contract, kung ano pa man. Marami sila. And sabi ko, nung tinagot natin, bakit di na lang kayo punta doon sa embahada? Wala daw sila matulugan. In fact, ilan sa kanila, may mga kababayan tayong na mga nirape ng mga Arabong pulis. Hindi, galing po sa kanila to, ay mga sumbong. Mga pulis doon na Arabo, marami doon mga Arabong pulis na nang-rape ng mga lalaki. Na pagala-gala doon sa kalye. So sabi ko, ba't di na lang kayo tumuloy doon sa embahada natin, consular office? Hindi ho, pagdating ng gabi, pinaalis kami, maghanap kami ng magandang pwesto, safe na matulugan, sa tabi ng kalsada, sa puno, saan man, dahil pambabae lang. Ang babae lang ang pwede ma-accommodate. Makomodate doon. sa embassy. Sinabi natin kay Mr. Torres, sabi niya, ganun ba? After a couple of months or 3 months, pumunta siya doon, and then, on that same month, sabi niya, meron na. Oo. May male quarters May na. male quarters na. Ayun ay dahil kay Mr. Torres. Kaya ko na ikwento to para naman mapanatag ang kalooban ni Mr. Ebuenga at maging nung kanyang mga kasamahan dyan at yung mga kamag-anakan na nandito na nag-aalala, pag lumalapit ho kami kay Mr. Torres ng OWA, talaga naman po na-actionan. O, kaya mabuhay talaga si Mabuhay. mga taga-OWA, lalo na si Mr. Josefino Torres. Magandang hapon sa kanila lahat. Alright, at yan lamang po kayo mga kapatid. Kami po ay magbabalik agad. Pero meron ditong sinabi si Rafi Matias, inutil talagang gobyerno natin, nasaan na ang sinisigil nila. Bakit pag nagkakaproblema OFW alang pera nasaan na daw, nasa bulsa na yata ng mga buhaya. Yung sinisingil sa mga OFW pag lumalabas ba yun, pumapasok? Diba? At marami mga kung ano ng face sinisingil. Yan ba yung turing natin sa ating kung tawagin mga buhay na bayani? Matapos silang makapagbigay ng tulong sa ating bayan in terms of sa ekonomiya natin, papalago ng ekonomiya dahil sa kanilang remittances. Tapos nagkaroon silang problema at nangangailangan ng ating tulong, ilalaglag natin sa ere. Yun nga. Hindi natin papansinin. Kaya nga eh. Buti na lang may OWA tulad ni Mr. Buti Torres. na lang, oo. At kahit papaano, na-actionan yung mga problema. One at a time. Oo, thank you. At sabi din ni Fredo Atienza, ganun po talaga doon sa Saudi, lalaki talaga ang ginagahasa doon sa Saudi Arabia, lalo kung makikinis. Ang lalaki talaga. Kinalang ko nakikinis. Oo. Totoo Grabe yan. mga Ang Arabo. dami na hong iba-ibang texter na sinasabing yung mga pulis doon, hindi naman siguro lahat, mga pulis doon ng Arabo doon, salbahe. Oo. Siguro dahil mahigpit talaga doon yung mga lalaki, magkikipag sa mga kababaihan, pag hindi kasal, kung hindi, may parusa ka. So ang ginagawa nila, yung mga palaboy-laboy na lang dyan ng mga kalalakihan na wala matulugan,
Doon na siguro Pati binubuhos yun, ano? yung kanilang pagnanasa. Pero kawawa talaga din yung mga kababayan natin. Sobrang dinadanas nila doon. Ako ang sisisihin ay yung ating gobyerno. Di ba? Oo, kasi unang-una, idol, hindi dapat sila lalabas ng bansa kung may trabaho dito para sa kanila. Exactly, Una yun. mismo. Una yun. Mismo. Diba? Kung meron lang sanang magandang trabaho na pagkakitaan ng maayos, makapagbuhay ng disente sa isang pamilya, hindi na kailangan mag-ibang bayan. Marami sa ating mga OFW dyan. Dito naman silang trabaho. Kaso wala. Pangalawa, pumunta sila doon. Dahil sa akalang gaganda yung kanilang buhay, yung kanilang pamilya, dito, papadala sila ng pera, kahit pa paano, and then dumating yung time na, boom, nagka-problema. Bahala ka sa buhay mo. Oo, Sabi para- natin gobyerno. Tapos- Buti na lang may OWA. Oh, buti na lang talaga din. In fairness sa kanila. Okay. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.